Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng news ngayon. Isang desperate move ng administrasyon magbebenta ng ari-arian ng gobyerno. May boy benta noon. Si FBR ito, pangalawang boy benta. Pinabibilisan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang pagbebenta ng ilang prime government assets. Pasensya na po kayo. Ayan o, maingay sa tabi ko. Kapitbahay namin na gumagawa ng pabahay. Kaya hindi ko pwedeng mapigilan. Yan. Pagbebenta ng ilang prime government assets upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa gitna ng tumataas na presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ulat, kabilang sa target na ibenta ngayong taon ang Atrium of Makati, May Long Complex at bahagi ng Food Terminal Incorporated Property sa Taguig. Ito ang pahayag. We are targeting Atrium of Makati, Mile Long, and portion of FTI for this year. Pre-disposition activities are currently ongoing, ayon kay Finance Assistant Secretary Michael Peter Alejandro. Samantala, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Go na ang kikitain sa privatization ay gagamitin upang makabili ng karagdagang supply ng langis. Tinatayang aabot ng 193.7 billion ang maaring makalap mula sa pagbebenta ng mga idle government assets. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na may sapat pang stockpile ang bansa na abot ng 50 hanggang 60 araw habang patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa para sa dagdag na supply. Patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa gitna ng tensyon sa Middle East na direktang nakakaepekto sa pandaigdigang merkado. Okay, so desperate situation needs desperate solutions. So, kaya magbebenta. Ang tanong, gaano kasigurado ang taong bayan na ang proceeds nito ay hindi na naman madala sa mga mali-maleta? Yun ang tanong. Kasi kung wala sanang issue ng korupsyon, no problem yan. Maganda yan. Dapat maghanap ng paraan para makasurvive tayo. Kagaya ng panahon ni PRRD, global pandemic, global crisis. Wala akong matandaanan na ibinentang property panahon ni PRRD, nangutang lang. So ngayon, two options, either mangutang, bakit ayaw nilang mangutang? Siguro, sobrang dami na ng utang. Kaya no choice ang administrasyon kundi magbenta. Ang problema, baka na naman ang pagbebentaan ay mapunta lang sa bulsa kung kaninong bulsa. O, tingnan natin yung mga reaksyon ng taong bayan. No? 6,800 ang nag-react. 5,100 ang tumatawa. 1,100 ang galit. 315 lang ang nag-like. 99.5%. Pakinggan nyo ito, ayaw ng taong bayan sa gagawin nyong pagbebenta. Bakit kaya? Tingnan natin. Edward Roy, sabi niya, kung hindi kayo nagnakaw, may sapat na pundo ang gobyerno sa panahon ng krisis. Tas ngayon, magbebenta ka ng ari-arian. Delikado na ang lagay ng bansa nito. Ito, si General Escobar. Sabi niya, Mile Long, ito yung nabawi ni FPRRD sa mga Lopez. Ngayon, ibebenta na ulit ni Marcos.
Grabe, no? Tama, maalala ko yan, no? Dahil masayangan si PRRD sa Maylong property, parang nagkaroon ng negosasyon. No? Sige, bayad. So, PRRD, binayaran niya yung Maylong kung anong utang ng gobyerno, binayaran. Ngayon, ibebenta ng Marcos Jr. administration. Ano ba naman? Ay, nako. Mapapamura ka talaga, no? Tama si Attorney Guanzon. Mula sa presidenteng palamura, nandito tayo ngayon sa presidente na mumurahin mo talaga araw-araw. Sa ganitong mga, ano. Oh, ito. G. Pinto, bayaran mo na lang yung 203 billion na tax estate niyo para maka-adapt kami papaano ang Pinas sa krisis na ito. Magbebenta ka tapos sa komisyon lang ubos, halos piagbintan, puro ganid pa naman nakapaligid sa iyo. Yan ang kinakatakutan natin, yung ganid sa gobyerno. Wala na talaga. Oh, ads, kahanap. Nasaan na pala ang pera kita ng gold bars na bininta ninyo? Nakadeposit na ba sa sariling account? Ilang billion ba yon? Wala silang report saan napunta. Basta ibinenta. After that, wala na. Eh, kaninong pera yun? Di ba pera ng taong bayan, yung nasa central bank? Hindi ninyo pera yan. Kaya talagang wala na. Iniinsulto na tayo, mga Pilipino, sa pinaggagawa nilang ganito. Pinoy, Lens, yari na pagkatapos nakawin ang kawan ng bayan, magbebenta na naman. Christina, magbenta na naman para may manakaw. Emma Wells, what about those loans? It can be done to facilitate access to the loans instead of selling our resources. O nga, para sa akin, mas maganda mangutang na lang. Sayang yung mga ganyan, no? Lalo na yung Maylong, mga prime properties niyan, tapos ibebenta lang, tapos makikinabang lang mangilan-ilan. Talagang wala na. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Manani ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya yero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahintang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili mutulo ang ulan. So kipangsapahan na lang gyud. So mo na ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo. 5 So 5 years na kay anak. na So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo na katok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo giyero. So managid og ato. So karon managid og atop. So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na ang inyong atop. Napulihan ang mong atop.
Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.